Lunes ng umaga ay nagtungo si Luke sa bahay ng kanyang fiancé. Nagpanggap kasi siyang driver nito upang mas makilala ang babae. Good morning, ma'am. Kayo po ba si Ma'am Rowan? Bati niya sa magandang babaeng lumabas ng bahay. Rowan ang pangalan ng kanyang fiancé, ngunit hindi pa niya nakita na personal. Matangkad ang babae, maputi, balingkinitan. Nakasuot ito ng itim na dress hanggang binti ang laylayan. Yes, ako nga. Ikaw ba ang bagong driver ko? Tura nito, nagtanong na rin. Yes, ma'am. What's your name and how old are you? I'm Luke Miranda, 30 years old. Pakilala niya sa peking pangalan pero apelyido ng mami niya ang kanyang ginamit. Nakahanda na ba ang sasakyan? Nakahanda na po. Pinagbuksan niya ito ng pinto sa backseat ng kotse. Pagkuwan ay pumesto na siya sa harap ng manibela. Para sa kanya, pasado na si Rowan para maging asawa niya. Aalis na po ba tayo, ma'am? Hindi sumagot ang babae at napatingin sa labas buhat sa salamin. Wait lang, hintayin niyo ako! Sigaw ng babaeng tumatakbo palabas ng bahay. May bitbit na kaliwat ka ng eco bag na itim. Pakibuksan ang pinto sa tabi mo, Luke. Pagkuwan ay utos ni Rowan. Binuksan naman niya ang pinto sa passenger seat. Nagulat siya nang isakay ng cute na babae ang dalawang bag. May backpack pa itong pula at nakasuot ng uniforme ng kilalang universidad sa Maynila. Mabuti na lang naabutan ko kayo, ate. Maliliit na ako eh. Sabi ng babae nang makaupo sa tabi ni Luke. Ano na naman yung mga dala mo, Janela? Araw-araw ka nilang umaalis na maraming bitbit. Baka magulat na lang kami, madala mo na rin sa school tong bahay natin. Sita ni Rowan sa babae. Napatitig si Luke kay Janela. Tila ba nahipan siya ng kung anong hangin at hindi na maalis ang tingin sa babae. Mga paninda kong kakanintong dala ko, ate. Gumising ako ng madaling araw para lang maluto lahat ng to. Mag-drive ka na, Luke. Pagkuwan na utos ni Rowan sa kanya. Hindi pinansin ng kausap. Nagmaneho naman siya pero pasimpleng sinisipat si Janela na hindi mapakali sa upuan. Naglilista ito sa maliit na notebook. Nabigla siyang umapak sa preno ay sumubsob ang mukha ni Janela sa notebook. Ano ba, Manong? Magdahan-dahan ka naman. Asik nito sa kanya. Napatitig siya rito at pigil ang tawa nang mapansing na sulatan ng ballpen ng pisngi nito. Sorry, ma'am. May tumawid po kasing pusa. Anya. Teka, sino ka? Bakit bumata si Mang Tonyo? Pagkuwan ay tanong nito, titig na titig sa kanya. Nag-resign na si Mang Tonyo, Janela. Siya si Luke, bagong driver ko. Tura naman ni Rowan. Nilingon ni Janela si Rowan. Kaya pala ilang araw nang wala si Mang Tonyo. Matanda na rin kasi siya at halatang hirap na magmaneho. Minsan nga, mas mabilis pa akong tumakbo kaysa sa pagmamaneho niya. Natatawang sabi nito. Inabutan ni Rowan ng baby wipe si Janela. Wiper left cheek sis, may guhit ng ballpen. Nito. Kinuha naman ni Janela ang wipes at tiningnan muna ang mukha sa rearview mirror. Anak ng pusang gala naman oh. Kasalanan mo to, Kuya Luke. Nasulatan tuloy ang makinis kong pisngi. Palatak nito habang pinapahid ng wipes ang tinta ng ballpen sa pisngi. Sorry po. Amused namang sabi niya. Napansin siya ng dalaga at pinandilatan ng mga mata. Pinagtatawanan mo pa ako Angil nito. Hindi po. Giit niya, nagseryoso na. Pagmaneho ka kasi ng maayos, pakibilisan din kasi malilate na ako. Yes, ma'am. Binilisan naman niya ang pagmamaneho. Unang hinatid ni Luke si Rowan sa kumpanya ng mga ito doon lamang din sa Sampaloc, Manila. Malapit lang din doon ang university kung saan nag-aaral si Janela. Kapatid ka pala ni Ma'am Rowan, Miss Janela? Hindi na timping tanong niya. Oo, pero half-sister lang niya ako. Ikalawang asawa lang kasi ni Daddy si Mommy. Yung mommy ni Ate Rowan, matagal nang patay. Nito. Nagpapahid na ito ng lipstick sa mga labi habang ginagawang salamin ang cellphone nito. Ilang taon ka na pala? 24. Si Ate Rowan naman 29. Baka gusto mo ring itanong kung single ako at kung anong kursong kinukuha ko. Nito, inunahan na siya. Napangiti siya. Hindi siya makaget over at nawiwindang dahil nabaling ang interes niya kay Janela. She's more interesting than his fiancé. Pwede rin kung okay lang malaman. Sabi niya pagkuwan. Single pa ako, never been touched, never been kissed. Nag-aaral ako ng architecture at graduating na. Wow, magiging architect ka pala. Oo, yun na talagang gusto ko simula ng bata ako. Gusto ko kasi akong gagawa ng rest house ko sa Japan.
Bakit sa Japan? Kasi ang mami ko ay Filipino-Japanese at doon ako pinanganak sa Japan. Kaya pala chinita ka. Napatitig ito sa kanya at ngumuso. Maayos ba ang lipstick ko, Kuya Luke? Pagkawan ay tanong nito. Hindi siya kaagad nakakibo nang sumikdo ang kanyang puso. Yun ang unang pagkakataon na pinagpawisan siya ng malamig dahil sa presensya ng babae. It might be a sign of love at first sight. Okay naman. Anya Pagkawan. Thank you. Ibaba mo na ako sa tapat ng university. Utos naman nito. Kamuntik na silang lumagpas, mabuti nakaapa kaagad siya sa preno. Bumaba pa siya at pinagbuksan ng pinto ang dalaga. Tinulungan niya itong mabuhat ang dalawang eco bag. Mabigat pala ito. Salamat kuya. Sabi nito nang maihatid niya sa mismong gate ng university. You're welcome. Susunduin pa ba kita mamaya pag uwi mo? Wag na, nagtataxi lang ako pa uwi. Pero kung may oras ka, pwede mo rin ako sunduin. Sige, maalis na ako. Ay wait kuya. Tigil nito. Huminto naman siya at muling hinarap ang dalaga. Nagulat siya nang abutan siya nito ng dalawang kakanin na nakasilid sa maliit na transparent food container. Heto, merienda mo mamaya. Masarap yan kasi luto ko. Tiyak na makakalimutan mo pangalan mo once natikman mo yan. Nakangiting sabi nito. Kinuha naman niya ang pagkain. Salamat, ma'am. Tanging nauwi ka niya dahil ayaw na paawat ng puso niya sa pagkabog. Hinatid pa niya ng tingin ang dalaga na papasok ng gate. Nang mahimasmasan ay bumalik siya sa kotse. Dahil sa excitement ay binuksan niya ang isang container ng kakanin at tinikman. Ang sarap. Komento niya. Hindi siya mahilig sa sweets pero sakto lang naman ang tamis ng kakanin. Gawa ito sa malagkit na merong caramel na toppings. Tinikman din niya ang isa na mas kilala niya. Isa itong cassava cake. Ano na nga pangalan ko? Natatawang tanong niya sa sarili. Aalis na sana siya nang tumundog ang kanyang cellphone na nasa dashboard. Dinampot niya ito at sinagot ang tawag ni Maki, ang kanyang pinsan. How's your first day of work, cousin? Tanong ni Maki buhat sa kabilang linya. Okay naman. Nakangiti niyang tugon. Ano, nakaharap mo na ba ang fiancé mo? Mabait ba siya? Maganda? Yeah, and she's almost perfect. So, magpapakasal ka na ba niyan? Hindi ka na makikipag-away sa parents mo at magtatago sa kung saang bansa? Natawa siya. Okay na, Maki. Pero mukhang malilihis ng tuluyan ang landas ko. Anya. Bakit? Hindi ba pasado sa'yo ang fiancé mo? I saw her profile in your dad's office. Rowan Escobar is an achiever. Graduate sa sikat na university bilang cum laude. And now, she's the newly appointed CEO of Escobar Investment Holdings. Ano naman ang problema mo sa kanya? Bumuntong hininga siya. Wala akong problema kay Rowan. She's an ideal woman. But I meant someone who caught my attention effortlessly. Ano? Sino naman yan? Ang dami mo nang dinidate na babae pero wala ka namang naikwento na natipuhan mo. I met Janela, Rowan's half-sister. She's cute and her personality gave me an odd impact in my heart. Bro, I'm afraid I fell in love at first sight with her. Walang gatol niyang wika. Napamura sa kabilang linya si Maki. What the heck are you doing, Lucas? Gusto mo ba ng gera, ha? If this war makes me happy, I will face it with dignity. Nanindigan pa siya. Umayos ka, Lucas. Ilang buwan na tayo nagpaplano kung paano maaayos ang relasyon mo sa parents mo. At itong pagpayag lang sa kasal na gusto nila ang pag-asa mo para magtiwala ulit sa iyo ang daddy mo. Luke, matagal mong inasal na ipagkatiwala sa iyo ng dad mong 3 kumpanya nyo. Gusto mo bang mabaliwala lahat ng effort mo dahil lang sa lintik na pag-ibig na yan? Bro, there's no assurance about love at first sight. Sometimes, it ends up as a one-sided love that will break your heart someday. Maging practical ka. Anong silbi ng degree mo sa law kung magpapakaalipin ka lang sa pag-ibig? Nanrindi ang tenga ni Luke sa sermon ng kanyang pinsan. Kapapasa nga lang niya ng bar exam pero nakatenga siya sa law firm ng kanyang tito. Hindi pa kasi siya handang mamahala ng kumpanya ng kanyang ama. Don't exaggerate, Maki. Dad can't refuse me forever. Wala siyang choice dahil ako lang nag-iisang anak niya. Pero gusto ng daddy mo, sundin mo ang yapak niya. Hindi sapat sa kanyang tinapos mong kurso. Gusto niya mag-aral ka ng business at mag-focus sa kumpanya. I know, but dad's mindset is far from my standards. Gusto kasi niya makikumpetensya sa ibang negosyante at business alliance ang kinakapitan niya.
Alam niya na hindi ako mag-focus sa business, kaya ipapakasal niya ako sa babaeng business genius. Yun na nga, pumayag ka na nga, di ba? At kaya ka nariyan at nagpapanggap na driver ng fiancé mo ay para mas makilala mo siya. At hindi ka na mahirapang mag-adjust. Pero ano tong pinagagawa mo? Unang araw pa lang naligaw ka na ng landas. Nabaliwala tuloy yung mga payo ko sa'yo. Okay, kasalanan ko na. Pero maintindihan mo ako once na na-encounter mo na rin ng babaeng magpapatibok ng puso mo, Maki. Palibhasa, wala kang ginawa kundi magtrabaho kasama ang tambak na paperwork. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang ako mag-isip ng solusyon sa mga problema. For now, I'll spoil my heart. Anya. Magsasalita pa sana si Maki pero pinutol na niya ang linya. Ibinalik niya sa dashboard ng kanyang cellphone at nagmaneho. Tuwang-tuwa naman si Janela dahil naubos ang paninda niyang kakanin. Sinuwerte ka ngayong araw, Janela. Wala pang tanghali, ubos na ang paninda mo. Sabi ni Rena, ang kanyang kaibigan at kaklase. Nasa kantin sila at nagmimerienda. Katatapos lang ng morning class nila. First time nga itong nangyari. Nakabingwit ata ako ng Lucky Charm ngayong araw. Kinikilig niyang sabi habang nagbibilang ng pera mula sa pinagbentahan ng kakanin. Nakakuha kasi siya ng permit para magbenta ng pagkain sa kantin ng university. Ang sarap mo rin kasi magluto ng kakanin at ibang merienda. Mabenta rin yung Japanese siomai mo. Recipe yan ni Mommy. Natuto naman ako magluto ng kakanin dahil sa yaya ko na Bisaya. Dati kasi siyang nagtitinda ng kakanin. Teka, sino pala yung pogi na nagkatid sa'yo kanina? Nakita kita na papasok sa gate. Pagkuha na usisa ni Rena. Sakalang ulit niya naisip si Luke, ang bagong driver ng ate niya. Ah, bagong driver yun ni ate. Turan niya. Driver? Bakit ang pogi? Pogi ba yun? Tumikwas pa ang isang kilay niya. Oo, mas pogi pa nga siya sa crush kong artista eh. Akala ko naman boyfriend mo na yun. Natawa siya. Boyfriend ka riyan. Wala pa nga akong manliligaw since birth. Paano ka manliligawan? Isa tuwing may lalaki nagpaparamdam sa'yo, tinatakot mo. Eh kasi naman, ayoko pa magnobyo. Nangako kasi ako kay Mami na pagkatapos ko na mag-aral ako magpapaligaw. Kaya sa tuwing may nagugustuhan akong lalaki, kinakaibigan ko na lang. Napagkakamalan ka rin kasing tibo. Ang angas mong kumilos at palaban. Defense mechanism ko lang yon para hindi ako mabuli, Rena. Sa Japan kasi nung elementary ako, paborito akong bulihin ng kaklase ko. Kaya paglipat ko rito sa Pilipinas, tinuruan ako ni Daddy ng self-defense. Itinuloy niya ang pagsubo ng spaghetti pagkatapos magbilang ng pera. Naka5,000 rin siya. Pagsapit ng hapon ay nagtaksi lang pauwi si Janela. Maaga rin kasing natapos ang huling subject nila. Ang aga mo ata, iha. Bungad ni Romualdo, ang kanyang ama na kararating lang lula ng kotse nito. May sarili din itong driver. Humalik siya sa pisngi nito at nagmano. Maagang natapos ang subject namin, Dad. Nagbenta ka na naman ba ng kakanin sa school nyo? Inakbayan siya nito at sabay na silang pumasok sa bahay. Opo, maaga pa lang iubos na paninda ko. Wow, nasa dugo mo talaga ang pagiging negosyante, anak. Pero dapat aralin mo rin ang electronic manufacturing business natin. Tumabang ang kanyang ngiti. Gusto ko pong magkaroon ng sariling tindahan ng merienda, Dad. At syempre, itutuloy ko ang construction company business ko. Napabugan ng hangin ng Ginoo. Ang layo mo talaga sa ate mo. Dad, stop comparing me to your eldest daughter. Fine. Hindi na kita pipiliting maging parte ng negosyo natin. Basta pagdating sa pagpili mo ng lalaking pakakasalan, kailangan dadaan mo na sa pagkilatis ko. Ngumuso siya. Daddy naman, excited kayo masyado. Saka na ako mag-aasawa kapag kinasal na si ate. Malapit nang ikasal ang ate mo. Natuloy ang marital alliance namin sa isa sa bigating business partners natin. Talaga? Mag-aasawa na pala ang ate kong perfectionist at nonchalant. Natatawang sabi niya. Tumawa lamang ang Ginoo. Dumiretso na siya sa kanyang kwarto sa second floor. Mabilisan siyang nagbihis at kaagad na bumaba. Magluluto kasi siya ng beef spare ribs bilang pangako sa kanyang ina. Nariyan na ang mami mo, Janela, kasama ang ate mo. Batid ni Aling Wilma, ang mayordoma ng mga kawaksi. Ipinasok na niya sa oven ang marinated na 2 kilong spare ribs. Pagkawan ay patakbong sinalubong niya ang ina sa lobby. Kagagaling kasi nito ng Japan at dumalo sa meeting ng company branch nila. Welcome home, Mommy.
Bati niya sa ina at dagli itong niyakap. Oh, my sweet lovely daughter, I missed you so much. Ani Janice, ang kanyang ina. Nagluluto po ako ng roast beef spare ribs. Wow, ginutom naman ako bigla. Nabaling naman ang tingin niya kay Luke na pumasok bitbit ang maleta ng kanyang ina. Saka lang niya na-realize na gwapo pala talaga ito. Matangkad, matikas, at maganda ang hubog ng katawan. Sinundo pala kayo ni ate, mom? Anya, ibinalik ang atensyon sa ina na nakaupo na sa couch. Oo, tumawag ako sa daddy mo kaso nakauwi na pala siya. Si Rowan na lang ang tinawagan ko at tamang-tama pauwi na siya. Mabuti at may bago na siyang driver. Mas bata at maayos magmaneho. Sabi ng ginang. Muli niyang sinipat si Luke. Palabas na ito ng bahay pero isang beses pang sumulyap sa kanya. Nagulat pa siya sa biglang pagsikdo ng kanyang puso. Titinan ko lang po ang niluluto ko, Mommy. Paggawa na ipaalam niya sa ina, para na rin madistract ang kanyang puso. Bumalik sa kusina si Janela at tinuloy ang paghuhugas ng mga naiwang gulay para sa side dish ng karne. Tama nga si Rena, pogi si Luke. Bulong niya. May sinasabi ka, Janela? Tanong ni Aling Wilma na naghuhugas ng kamay sa kabilang lababo. Napapiksi pa siya sa pagkagulat. Wala naman po, Manang. Tinatanong ko lang ang sarili ko kung okay pa ako. Pabirong turan niya. Natawa tuloy ang ginang. Parang nanay na rin niya ito kaya sobrang close sila. Ikaw talagang bata ka, hindi ka pa rin nagbabago. May pagkapila ka pa rin. Anito. Mahirap naman pong palagi tayong seryoso, Manang. Maaga tayong tatanda niyan. Anya. Oo nga naman, ibang-iba ka talaga sa ate mo. Nakikisalamuha ka sa aming mga kawaksi na parang kadugo mo lang. Kaya gustong-gusto ka namin eh. Nako, si ate po kasi ay maagang nahasa sa negosyo at pumasa na ng malaking responsibilidad sa kumpanya. Ginusto rin naman niya yun. Ako kasi ay may gustong marating na hindi nakadepende sa parents ko. Kaya ako nagtitinda ng kakanin sa school ay para matuto na akong kumita ng pera at hindi na hingi ng hingi kay daddy. Kaya proud sa'yo ang mami mo eh. Natigilan siya nang mapansin si Luke na nakapasok na pala sa kusina, bitbit ang dalawang kahon na halatang mabigat. Excuse me, ihahatid ko lang tong bagahe ni Ma'am Janice. Nakangiting sabi ng binata. Pakilapag na lang sa lamesa, kuya. Anya. Inilapag naman ito sa lamesa ang mga kahon pero hindi maalis ang tingin sa kanya. Alis na po ako, sabi nito pero naiwan ang tingin sa kanya. Sige, alis ka lang pero tingnan mo rin ang dinadaanan mo. Anya. Dahil sa kanya nakatingin si Luke, naumpog ang noon nito sa hamban ng pintuan. Ouch! Daing nito. Humagalpak naman siya ng tawa. Sabi ko sa'yo eh, may gayuma ang mukha ko kaya wag mong titigan. Nabukulan ka tuloy, kuya. Natawa na rin ang binata at iiling-iling na lumabas. Pati si Aling Wilma ay natawa. Nagagandahan ata sa'yo si Luke, Janela. Anito. Pangiti-ngiti lamang siya pero hindi mapigil ang pagsikdo ng kanyang puso. Tinapik pa niya ang kanyang kaliwang dibdib. Hoy, umayos ka, Heart. Hindi ka mai-inlove sa driver. Sita niya sa sariling puso. Ano yun, Janela? Tanong ng ginang na narinig na naman ang pagkausap niya sa sarili. Wala ho. Para kasing tumatalo ng puso ko kaya ginulat ko ng kumalma. Biro niya. Humagalpak naman ng tawa ang ginang. Itinuloy na lamang niya ang pagluluto. Isang linggo pa ang lumipas at na si Janela na matutong magmaneho ng kotse kaya kinunsyaba niya si Luke. Kuya Luke, pwede mo ba akong turuan mag-drive? Sabi niya sa driver nang maihatid nila sa kumpanya si Rowan. Nakisabay na naman siya sa mga ito dahil iba ang rota ng daddy niya. Baka malate ka na sa klase mo, sabi nito. Hindi pa. 9 pa naman ang pasok ko at naipadala ko na kanina sa kaklase ko ang kakaning paninda. Sige na kahit basic lang muna. Pilit niya. Hindi ka ba tinuruan ng daddy mo mag-drive? Ayaw niya kasi baka raw once matuto ako magmaneho kung saan ako makarating. Marunong naman ako magbike eh. Baka magalit ang daddy mo sa akin once na lamang tinuturuan kita. Hindi yan. Sikreto lang natin to. Sige na, please. Kumapit pa siya sa braso ng binata at nagmakaawa rito. Inihinto nito ang kotse sa gilid ng kalsada at tiningnan siya. Mahirap magsanay rito sa traffic, pero may alam akong lugar na wala masyadong sasakyan. Malapit yun sa airport. Anito. Talaga?
Sige nga, punta tayo ron. Kahit mga 30 minutes mo lang akong turuan. Okay, sige. Basta promise mo walang makakaalam nito ba? Oo, ililibre na lang kita ng biko at kasaba cake mamaya. Muli namang pinausad ni Luke ang sasakyan. Hindi na mapakali si Janela at excited na matutong magmaneho. Pagdating sa lugar na wala masyadong sasakyan, ay sinimulan ni Luke ang basic tutorial sa pagmamaneho. Mabilis ka lang namang matuto basta mag-focus ka lang. Sabi nito habang nakaalalay sa kanyang pagmamaneho. Siya ang nakaupo sa harap ng manibela at ito sa kanyang tabi. Tinuruan ako ng driver ni Daddy pero nahuli kami. Kaya yun, naudlot. Nagalit kasi si Daddy. Anya. Naku, baka mahuli rin tayo. Hindi yan. Yung driver kasi ni Daddy madaldal. Nabanggit na nagpaturo ako na mag-drive. Mahirap talagang kausap minsan ng matatanda. Ulyanin. Mahinang tumawa si Luke. Tuwang-tuwa siya nang mapausad niya ang sasakyan ng walang hinto-hinto. Nawili na rin si Luke sa pagtuturo at hindi nila namalayan ng oras. Hala, magna-9 na pala. Bulalas niya nang masipat ang oras sa suot niyang relong pamisig. Late ka na. Next time na ulit. Ani Luke. Sige. Tinamad na siyang bumaba at nagpumilit na makipagpalit ng pwesto kay Luke. Dahil mahahaba ang bias ng binata, nahirapan siyang makatawid. Natisod pa siya at napaupo sa kandungan nito. Bababa na lang ako. Nauutal na sabi ni Luke. Nang kumilos ito ay nawala naman siya ng balanse at sumubsob ang kanyang muka sa muka ng binata. Aksidente pang naglapat ang kanilang mga labi. Bigla siyang nag-angat ng muka. Aray! Daing niya nang mauntog ang kanyang ulo sa kisamin ng sasakyan. Balik ka muna sa harap ng manibela para makalabas ako. Natatawang sabi ni Luke. Bumalik naman siya sa harap ng manibela, ngunit tila luluwa na ang kanyang puso sa lakas ng kabog nito. Nakababa na si Luke kaya malaya siyang nakalipat sa passenger seat. Lumula na rin ito at pumwesto sa harap ng manibela. Ready ka na ba, Miss Janela? Tanong nito. Tila walang nangyaring kababalaghan sa pagitan nila. Oo, alis na tayo. Naiilang niyang sabi habang nagkakabit ng seatbelt. Nagmaniobra naman ng sasakyan ng binata. Wala na silang imikan sa halos kalahating oras na biyahe. Pagdating sa university ay pinaghintay ni Janela si Luke. Kukuha lang ako ng merienda mo sa kantin. Wait lang ha. Anya. Okay, sige. Ani Luke. Tumakbo na siya papasok ng gate at tumiretso sa kantin. Kumuha siya ng 2 cassava cake at 2 ring biko. Paggawan ay binalikan niya si Luke sa kotse. Heto merienda mo, Kuya Luke. Bahala ka na sa inumin mo ha. Anya, sabay abot ng pagkain sa lalaki. Salamat. Naging paborito ko na tong cassava cake mo. Sakto lang kasi ang tamis at malinamnam. Anito at kinuha ang pagkain. May gatas kasi ng inayang cake kaya masarap. Biro niya. Napalis tuloy ang ngiti ng binata. Seryoso ka, ma'am? Joke lang. Ikaw naman masyadong seryoso. Coconut milk at condensed milk lang ang nilalagay ko riyan. Sige. Salamat. Salamat din sa halik. Wala sa wisyong sabi niya. Nagtaka pa siya kung bakit nag-blush ang pisngi ni Luke. Nang matanto kung ano ang sinabi ay mahina niyang tinapik ng palad ang kanyang bibig. Napangiti tuloy si Luke. Sige na, pasok ka na. Baka malate ka. Anito. Okay, ingat ka sa pag-drive. Kumuhay pa siya rito habang papasok ng gate. Baliw ka ba, Janela? Bakit ka nagpasalamat dahil sa halik? Sita niya sa sarili. Pero maya-maya rin ay hindi niya napigil ang ngiti at kilig. Ilang araw na siyang hinahatid ni Luke sa school at tila nagkakaroon na ito ng puwang sa kanyang puso. Pagsapit ng hapon ay hinatid naman ni Luke si Rowan sa hotel kung saan umano ito may meeting. Huwag mo na akong hintayin, Luke. Baka gabihin na ako at magpapahatid na lang ako sa kaibigan ko pa uwi. Sabi ni Rowan nang makarating sila sa hotel. Sige po, ma'am. Nag-chat pala sa akin si Janela. May activity sila sa school at baka 6:00 na raw siya makauwi. Baka pwedeng sunduin mo siya. Babayaran ko ang overtime mo. Wala pong problema, ma'am. Nang makababa ang babae ay kaagad siyang umalis. Nagdiwang naman ang kanyang puso dahil makakasama niya ulit si Janela. Hindi na nabubuo ang kanyang araw kung hindi ito makausap. Nagulat naman si Janela nang makita sa covered court ng campus si Luke. Kuya Luke! Tawag niya sa lalaki. May kausap na gurong lalaki ang binata nang mabaling ang atensyon nito sa kanya. Miss Janela, uuwi ka na ba? Nakangising saad nito.
Nagpaalam ito sa kausap at lumapit sa kanya. Oo, kakatapos lang ng activity namin. Sinabi ba sa'yo ni ate na sunduin mo ko? Oo, may 1 oras na rin ako naghihintay rito. Teka, paano ka nakapasok? Mahigpit sa outsider ng school namin maliban na lang kung relative ka ng estudyante at may appointment. O kaya kung walang regular class. Nagpaalam ako sa gwardya at sinabi ko na may susunduin akong estudyante. Kilala pala ang daddy mo rito. At nang malamang ikaw ang susunduin ko, mabilis akong pinapasok. Ah, oo. Dito nagtapos si daddy bilang cum laude at nag-invest siya rito sa university. Dito rin nagtapos si ate Rowan. Minsan ding naging professor dito sa business-related course si daddy. I see. So, uuwi na ba tayo? Nakangiting tinitigan niya ito. Parang ayoko pang umuwi eh. May pinuntahan ng parents ko kaya baka madaling araw na sila umuwi. Saan mo balak pumunta? Turuan mo ulit ako mag-drive. Pero bago yon, ililibre kita ng dinner. Napangiti ang binata. Ikaw ang masusunod, ma'am. Anito. Janela na lang, ano ba? Ayoko na tinatawag akong ma'am kahit nang kawaksi namin sa bahay. Okay, sige. Pansin ko rin na friendly ka sa mga katulong nyo. Ibang-iba ka sa lahat ng mga anak mayaman. Patungo na sila sa parking lot kung saan iniwan ni Luke ang kotse. Nako, ayoko rin na tinitingala ako ng ibang tao. Sabi kasi ng lolo ko sa Japan, humble people are always blessed. Pansin ko sa ibang nakaangat sa buhay ay sobrang taas ng tingin sa sarili. Pareho lang naman tao at mamamatay. Ang tingin ko sa lahat ng tao, pantay-pantay. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto sa passenger seat. Doon niya gustong sumakay. Pagkuwan ay lumulan na rin ito. Mas gusto ko ang ugali mo kaysa kay Ma'am Rowan, Janela. Sabi nito nang makapwesto sa harap ng manibela. Talaga? Kinikilig naman niyang saad. Lately lang niya napagtanto na may paghanga na siya kay Luke. Oo, kasi ang sarap mong kausap at kasama. Hindi ka katulad sa ibang tao na mailap sa mga empleyado nila. Anong amo ka riyan? I never act like a boss at ayaw ko maging boss. Kung sakaling magkaroon ako ng sariling kumpanya, gusto ko para mga kaibigan ko lang ang empleyado ko. Yung komportable sila sa akin. Pilyong umiti ang binata. Nagmaniobra na ito ng sasakyan. Kung ganyang kakabait, baka maabuso ka ng mga magiging empleyado mo balang araw. Tumawa siya ng pagak. I have rules. Kahit friendly ako sa empleyado, once nagkasala ka, may parusang nakaabang. Kahit mabait ako, may trust issue rin ako, no? Nung bata kasi ako, ilang beses din akong pinagtaksila ng kaibigan. Even my sister once betrayed me. Paano pinagtaksilan ka ng ate mo? Curious nitong tanong. Bumuntong hininga siya. Nung mga bata kasi kami, mainit ang dugo sa akin ni Ate Rowan. Siguro kasi nahati ang pagmamahal ni Daddy sa amin. Since pangalawang asawa lang ang mami ko, parang naging entitled si ate at pinamukha sa akin na siya ang original na anak. Sa tuwing may nagawa siyang mali na kinagagalit ni Daddy, ako ang tinuturo niyang salarin. Kaya palagi ako napapagalitan. Kaya nung nag-mature na ako, naisip ko na wag na lang patulan si ate. Hindi na ako humihingi ng kung ano kay Daddy kasi nagagalit si ate. Sabi ni Mommy, intindihin ko na lang daw si ate kasi depressed din siya sa pagkawala ng mommy niya noon. At para wag na niya akong pag-initan, iniiwasan ko na lang ang mga bagay na ikinagagalit niya. Kwento niya. Pero mukhang okay na kayo ng ate mo ngayon. Siguro kasi tumatanda na rin siya. Siguro. Thankful din ako kasi nagbago si ate. Nakuha niya ang mataas na posisyon sa kumpanya ni Daddy. At para walang gulo, tinaha ko ang landas na mapalayo kay ate. Never na ako humihingi ng pera kay Daddy kahit kay Mommy. Binabayaran na lang nila ang tuition fee ko pero ang allowance ko, sariling pera ko na. Nagpapadala naman ng pera ang lolo ko sa Japan at iniipon ko para once nakapagtapos na ako ng pag-aaral, makapagtayo na ako ng kumpanya na gusto ko. Mas masaya kasi kung ang pinili mong buhay ay gusto mo at malaya ka. I still care for my sister naman kasi kahit inaaway niya ako noon, sa tuwing may aapi sa akin, pinagtatanggol niya ako. Sabi niya nasasaktan din siya sa tuwing inaaway ako ng ibang tao. Mas matibay na ang relasyon namin magkapatid ngayon. You're still lucky, Miss Janela. Ani Luke sa malamig na tinig. Napatitig siya rito ng may curiosity. Naengganyo siyang alamin din ang probadong buhay ng binata. Ikaw, Kuya Luke, may kapatid ka ba? Tanong niya. Tipid itong umiti habang diretso ang tingin sa kalsada. May 2 kapatid akong lalaki sa mother side, pero never nila akong itinuring na pamilya. Tura nito, baka sa mukha ang lungkot. Bakit? Anong nangyari?
Kasal pa kasi noon sa unang asawa niya ang nanay ko nung nabuntis siya ng tatay ko. Naging dahilan yun ng pagkamatay ng dati niyang asawa. Hindi ako tinanggap ng mga kapatid ko at itinuring ako na salot. Ngayon may kanya-kanya na silang pamilya, natigil din ng kaguluhan at pinakasalan ng tatay ko ang nanay ko. Kwento nito. Ang mama mo palang may kasalanan, pero sana hindi kayo dinamay ng half-brothers mo sa galit nila. I can't blame them. Kasi kung hindi ako nabuo, baka hindi nasira ang pamilya nila. Hindi mo naman ginusto mabuo ka eh. Yan ang hirap sa mga magulang na nagkakasala sa partner nila. Cheating is always a choice, but the fruit of sin should never be the one to blame. Tama ka. Gusto na makipag-iwalay ng nanay ko dun sa dati niyang asawa kasi palagi siyang binubugbog. Kaya nagsumikap siyang magtrabaho at dun niya nakilala ang tatay ko. Naging sandalan niya ang tatay ko hanggang sa nagkamabutihan sila. Ang trauma ng nanay ko sa asawa niyang nag-udyok sa kanya kaya siya nakagawa ng malaking pagkakamali. Nung natuklasan ng asawa niya ang pagbubuntis niya, kamuntik na siya nitong mapatay. Naglasing ang asawa niya at nawalan ng kontrol sa manamanehong kotse. Yun ay kinamatay niya. Bumaga si Janela ng hangin. Parang naging exit plan pala ng nanay mo ang mag-cheat para makalaya sa toxic na relationship. But no matter what her reason is, she's still seen in the eyes of God. Sana nakipaghiwalay na lang siya ng maayos kaysa nagloko, kaya lumala ang sitwasyon. Hindi na umimik si Luke. Pinahinto niya ang sasakyan sa isang restaurant. Doon na sila naghapunan. Pagkatapos ng hapunan ay nagsimula naman ang driving tutorial nila. Pinili nila ang kalsada na walang traffic. Ang bilis mong matuto ah. Ani Luke. Siyempre, magaling ka magturo, Kuya Luke. Ani Janela habang binibilisan ng pagmamaneho. Mahiling lang ako, Janela. Pagkuha na isabi nito. Ano yon? Sipat niya dito. Pwede bang wag mo na akong tawagin kuya? Bakit naman? Para kasing hindi bagay kung ikaw ang magtawag sa akin ng kuya. Pangalan ko na lang. Napangiti siya. Awkward ba? Sorry, nasanay na kasi ako na tawagin kuya o manong lahat ng lalaking nagtatrabaho sa pamilya ko. Oo, awkward masyado. Paano kung bigla ka ma-inlove sa akin o kaya ako, tapos naisip natin magpakasal? Humagalpak siya ng tawa. Ang advance mo namang mag-isip, pero gusto kayang sinabi mo. Sinuyod niya ito ng tingin. Gwapo ka naman, mabait, masipag at maginoo. Ang tipo mo talaga ang gusto ko. Talaga? Kung sakali bang ligawan kita, may pag-asa ba ako? Tumawa siya ulit pero may kasama ng kilig. Kung liligawan mo ako, not sure pero malaki ang pag-asa, Luke. Kaya lang ano? Magkakaproblema tayo sa parents ko. Akala ko ba independent ka at hindi nagpapatali sa desisyon ng magulang mo? Oo, pero parents ko pa rin sila. May say sila sa future ko. At saka ayaw ko magkaroon kami ng tampuhan ng parents ko. Sa tingin mo, ano ang ayawan sa akin ng parents mo? Your status in life, maybe? Yan din ang naisip ko, Miss Janela. Pero naniniwala ako na kayang baguhin ng love ang lahat. Naniniwala rin ako. Kung sakaling ma-inlove ako sa'yo, siguro magbabago ang desisyon ko sa buhay. Maybe I will disobey my parents. But I'm the kind of person na mas pipiliin ng sitwasyon na mas makakabuti sa nakararami. Palagi akong selfish pagdating sa future ko. Pero pagdating sa pamilya ko, I always prioritize them first. Ilang sandaling na nahimik si Luke. Nang mawalan siya ng kontrol sa manibela ng sasakyan, ay maagap nitong hinawakan ng kanyang mga kamay at inayos ang pagmamaneho. Napaapak din ito sa preno kaya sila'y napahindo. Sorry, I lost control. Panas niyang wika. Natigilan siya ng mamalayan na sobrang lapit na ng mukha ni Luke sa kanyang muka. Tinitigan din siya ng lalaki habang hawak pa rin ang kanyang mga kamay. Na-distract ka ba? Pabulong ding saad nito. Medyo. Bumaba ang kanyang tingin sa mapupulang labi ng binata. Lalo lamang naghurumentado ang kanyang puso. Sorry, I failed to stop my heart, Janela. Simula nang nakita kita, hindi na normal ang tibok ng puso ko. Hindi na nabubuo ang araw ko na hindi ka kasama at kausap. Kahit walang assurance na magugustuhan mo ko, hindi ko ililihim na gusto kita. Masuyong pahayag nito. Nagimbal si Janela at hindi malaman ang gagawin. Yun kasi ang unang pagkakataon na may lalaking nagpahayag ng damdamin sa kanya ng harapan. Seryoso ka ba, Luke? Balisang tanong niya. Oo, at handa akong manindigan kung bibigyan mo ko ng chance. Hindi pa ako na-inlove ng ganito sa tanang buhay ko. Ang munting kaba sa kanyang puso ay napalitan ng galak.
Saka lang niya napagtanto na nahuhulog na talaga ang loob niya kay Luke. Ilang sandali siyang nakipagtitigan dito at nang ilapit pa nito ang mukha sa kanya ay napapikit siya. Hinintay na maglapat ang kanilang mga labi, ngunit naudlot yon nang tumunog ang cellphone ni Luke. "Ang phone mo," sabi niya. Umiwas naman ang binata at kinuha ang cellphone nito na nasa dashboard. "Excuse me, sasagutin ko lang tong tawag sa labas." Paalam nito saka nagmadaling lumabas. Sinili pa niya sa bintana si Luke na nagtungo sa likuran ng kotse. Saka lang niya naisip ang mga detalyeng napansin niya sa pagkatao nito. Ang weird. Ang dami ko nang na-encounter na lalaking mahirap o simple lang ang pamumuhay. Pero hindi kasing klase magsalita ni Luke. He even speak fluent English. Nagdududang sabi niya. Halos 20 minuto pa siyang naghintay bago bumalik si Luke. "Pwede na ba tayong umuwi, Janela?" Tanong nito. "Sige, pero ako magdadrive. Pwede? Dahan-dahan lang tayo. Total ay malapit na tayo sa bahay namin." Anya. "Sure, pero ako magpapasok ng kotse sa bakuran niyo. Baka mahuli tayo ng ate o ng daddy mo." "Sige ba?" Excited naman siyang nagmaniobra ng sasakyan. Pagdating sa kanilang bahay ay hindi sila kaagad pumasok sa bakuran nang mapansin ang itim na kotseng naghatid sa kanyang ate Rowan. "Si ate yun na," bulalas ni Janela. "Oo, sabi kasi niya gagabihin siya ng uwi." Ani Luke. Nanlaki ang mga mata niya nang makaaktuhang dumungaw sa bintana ang lalaking driver ng kotse at yumuko naman si Rowan. Nakipaghalikan sa lalaki. "Hala, sino yung lalaki?" Kabadong tanong niya. Hindi umimik si Luke at pinanood lang din ang senaryo. Pumasok na ng gate si Rowan at umalis ang kotse. "Baka boyfriend yun ng ate mo, Janela." Maya-maya ay sabi ni Luke. "Boyfriend o fiancé? Ang alam ko kasi pumayag na si ate na magpakasal sa anak ng business partner ni Daddy. Baka nga nag-meet na sila at nagustuhan ng isa't isa." Anya. "Mukhang seryoso lang ang ate mo pero mapusok din pala. Baka nag-e-enjoy lang siya makipag-date sa iba habang hindi pa siya kasal." "Hindi ganun ang ate ko, no? Baka fiancé niya yung lalaki." Depensa niya. "Paano kung hindi?" Bahala siya. Mananagot siya kay Daddy sakaling umurong siya sa kasal." Bumaba na siya ng sasakyan at nakipagpalitan kay Luke. Ito na ang nagmaneho papasok ng gate. "Thanks for tonight, Luke. Napapasaya mo talaga ako." Anya nang makahinto ang sasakyan sa parking lot. "Napapasaya mo rin ako, Janela. Hindi ko ramdam ang pagod sa tuwing kasama kita." Anito. "Asus, may paganyan ka ng banat ah. Sige na, papasok na ako sa bahay. Magpahinga ka na rin para may lakas ka bukas." Isinukbit niya sa balikat ang kanyang bag. Hindi siya kaagad bumaba at nilapitan niya si Luke. Hindi ito nakahanda nang gawaran niya ito ng mabilis na halik sa pisngi. "Gusto rin kita, Luke." Bulong niya bago tuluyang bumaba. Kamungoy pa siya rito bago isinara ang pinto. Pangiti-ngiti siyang pumasok ng bahay. Samantala, ilang sandaling tulala si Luke habang pilit pinakakalma ang naguhuramentado niyang puso. Naiwan pa ang init ng halik ni Janela sa kanyang pisngi. "Tama bang narinig ko? Gusto rin niya ako?" Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Nang mahimasmasan ay bumaba na siya ng sasakyan. May motorsiklo naman siya at iyon ang sasakyan niya pauwi sa condo unit ni Maki. Kaagad din siyang umalis. "Talagang sumugod ka na sa gera, no, Luke?" Bungad ni Maki nang makarating siya sa condo unit nito. May access card naman siya kaya malayang makapasok. "I can't stop myself from tolerating my heart, Maki." Anya at tagal na umupo sa couch kaharap ni Maki. May sinisimsim itong red wine. "Tumawag daw sa'yo ang mami mo kanina at sinabi mo na sa US ka." "Oo, nakausap ko siya sa video call. Kapag kasi nalaman niya na narito ako sa Pinas, baka magsiset siya ng dinner with Rowan. Nagtatanong daw si Daddy kung kailan ako uuwi dahil pag-uusapan ng schedule ng kasal." "Ayan na nga, nagsinungaling ka na sa parents mo. Ako na naman ang maiipit sa kalokohan mo nito eh." "Relax, you're not going to die." Sinalina niya ng wine ng isang kopita at tinikman. "Ngayon pa ba ako titigil kung nag-confess na ako kay Janela? And she admitted she likes me too." Nakangiting sabi niya. Napahilot sa sentido nito si Maki. "Before you continue your misleading path, please make an exit plan to avoid your parents' anger. You agreed to marry Rowan, and now you suddenly fall in love with another woman, at sa kapatid pa ng fiancé mo." Pilyo siyang umiti. "I'm not bothered, Maki. Once na in love sa akin si Janela, aalokin ko kagad siya ng kasal.
Magagalit pa ba si Daddy? Isang Escobar din naman si Janela. I got your point, but your dad chose Rowan Escobar because of her knowledge in business. It's about business, Luke, not just about the daughter of the Escobar family. Ikaw nang may sabi na hindi interesado si Janela sa business ng daddy niya. Meaning, walang mapapala ang kumpanya niyo sa kanya. Uminit na ang bumbunan niya. Who told you Janela is not helpful to our business? She's smart, skilled, and passionate. Mas kailangan kong katulad niya para mas mamotivate akong ma-handle ng business. Seryosong depensa niya. Fine, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Pero tiyakin mo lang na hindi ako madadawit sakaling magkagulo kayo ng parents mo. Sumusukong sabi ni Maki. Don't worry, I will not mention you once Dad confronts me. Nagpatulong lang naman ako sa'yo para makapag-disguise. You can live in peace now, Maki. Inisang lagok niya ang laman ng kanyang baso saka tumayo. Matutulog na ako. Paggawa na'y paalam niya. Pumasok na siya sa inuukupan niyang kwarto. Lunes ng umaga ay nagpatulong si Janela kay Luke na maikarga sa kotse ang 3 bag ng kakanin. Ang dami mo at ang paninda ngayon, Janela. Ani Luke habang inaayos sa backseat ang mga bag. Kasi maraming teacher na nag-order sa akin ng kakanin ngayon. Kinukulang ng 3 bag ng kakanin at hindi na umaabot ng tanghali. Marami nang nagreklamo kasi palagi silang nauubusan. Anya. Dapat magkaroon ka na ng assistant sa pagluluto. Meron naman akong assistant pinsan kapag hindi busy ang kabaksi. Bala ko next week na mag-rent ng pwesto malapit sa school at mag-hire ng staff. Marami na rin kasi akong buyer online. Naisip ko ring magbenta sa high school at elementary. Magandang idea yan. I will help you. Talaga? Oo, tutulungan kitang magsimula sa negosyo mo. Kapag day off ko, tutulong ako sa store mo. Nasabik naman siya at lalong naingganyang ituloy ang plano. Sinabi ko na sa parents ko na magbubukas ako ng store at pumayag na sila. May malaking ipon na ako para magsimula. Maya-maya ay dumating si Rowan. Hindi nakabihis. Ihatid mo na lang si Janela, Luke, at sunduin mo na rin siya pag uwi niya. Anito. Yes, ma'am. Hindi ka ba papasok sa opisina, ate? Takang tanong naman ni Janela. Masama ang pakiramdam ko. Kaysa matambay si Luke, maging regular driver mo na rin siya. Sige ate, magpahinga ka muna. Ako na bahala kay Luke. Nakangiting sabi niya. Anong ikaw ang bahala? Nangunot ang noo ni Rowan. Nilapitan niya ang kapatid at inakbayan. Mas matangkad siya rito. Ako na ang bahala para hindi mawala ng trabaho si Luke. Pero dahil ikaw ang nag-hire sa kanya, syempre ikaw ang magpapasahod sa kanya. Nakurot siya ni Rowan sa tagiliran kaya siya'y napapiksi at lumayo rito. Pilya ka talaga? Sige na, umalis na kayo at baka malate ka na naman. Okay, bye. Love you, ate. Kumakaway niyang paalam sa kapatid. Lumulan na siya sa kotse at pumesto sa tabi ni Luke. Pinaandar naman ito ang sasakyan. Ang cute mo magbiro sa ate mo, Janela. Amused na wika ni Luke. Nagsuot na siya ng seatbelt. Palagi kasing seryoso si ate kaya madalas kong binibiro. Naiinip ako kapag puro seryoso ang kasama sa bahay. Hindi halatang inis sa'yo noon si Rowan. Siguro nagustuhan ka na niya dahil sa personality mo. Ang care niya sa'yo ay patunay na mahal ka niya bilang kapatid. Ganun naman talaga. Kapag mga bata pa ang magkakapatid, hindi may iwasang mag-away-away. Kasi syempre parehong nag-a-adjust pa sa iba't ibang personality. At kapag nag-mature na lahat at lumalim na ang relasyon ng siblings, tumitibay na ang bond at kusang nagkakasundo. Tama ka. Sana'y ganun din ako sa mga kapatid ko. Malungkot nitong sabi. Nagmaniobra na ito ng sasakyan. Sa sitwasyon mo naman, Luke, hindi kayo naging close ng half-brothers mo kasi hindi ka nila binigyan ng chance na makasama at mas makilala. Pero since nag-mature na rin sila, kusa rin silang sumuko at piniling manahimik. Pero kumusta naman sila ngayon? May magagandang trabaho na sila. Nakapagtapos na rin silang lahat sa pag-aaral at may mga pamilya na. Okay naman pala sila eh. Sa bagay, habang tumatanda tayo, ang nagiging priority na lang natin ay ang pamilyang nabuo natin. Nakafocus na tayo sa survival challenges ng mundo. Nakangiting tinitigan siya ni Luke. May kakulitan ka lang pala pero ang advance mong mag-isip, Janela. Gusto ko ang maturity mo. Sa edad mong yan, nakaka-amaze na hindi ka katulad ng ibang kaidaran mo na nakadepende pa sa magulang ang desisyon. Gusto ko talagang personality mo, kaya siguro na love at first sight ako sa'yo. Natitigilang tinitigan din niya ang binata. Akala kasi niya ay basta hinahangaan lang siya nito physically.
Seryoso ka ba sa love at first sight, Luke? Oo. Nahiya lang akong aminin sa'yo doon kasi syempre, kapatid ka ng boss ko. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Janela. Gusto kitang ligawan. Pwede ba? Panay ang buntong hininga niya dahil sa nagwawala niyang puso. Ang totoo ay ilang gabi na siyang hirap matulog dahil sinakop ni Luke ang kanyang isip. Wala pa akong naging boyfriend, Luke. Ikaw ang una kong sakali. Kinakabahan ako kasi baka hindi ko mapanindigan ang relasyon natin, lalo na't nakafocus ako sa pag-aaral. Okay lang kung hindi ka pa ready. Hindi naman ako nagmamadali eh. Ang totoo, first time ko rin papasok sa seryosong relasyon. Seryosong relasyon? Meaning, nanligaw ka ng ibang babae? Flirting lang naman. Hindi naman ako abusadong lalaki. Kung gusto mo ng sikretong relasyon, okay lang din. Hindi na siya mapakali at atat na maging boyfriend si Luke. Ngunit bigla niyang naisip ang kanyang mga magulang. Gusto na sana kitang sagutin, Luke, pero natatakot ako. Baka kasi malaman ng parents ko. Galingan lang natin magtago. Amis nitong sabi. Natawa siya. Ano kaya kung mag-resign ka na lang bilang driver ni ate? Magtayo na lang tayo ng negosyo. Ano pa bang alam mong gawin maliban sa pagmamaneho? Marami. Marunong din ako magluto. Pero baka lalo kang mahirapan kung magkalayo tayo. Oo nga no. Ganito na lang, mag-part-time ka sa bubuksan kong negosyo. Hindi ka naman 24 hours nagtatrabaho kay ate eh. Kapag may free time ka, tambay ka sa store ko. Mas okay yan. Pero bago ang plano mo, may sagot na ba akong aasahan? Nakangiting hinarap ni Janela ang binata. Pagkuwan ay sinaglitan niya ito ng halik sa mga labi. Yes, sinasagot na kita, Luke. Anya pagkuwan. Nagulat pa si Luke at kamuntik na mawala ang focus sa pagmamaneho. Ngumiti rin ito. Thank you, Janela. Tanging nasabi nito. 2 linggo na ang lumipas na maging boyfriend ni Janela si Luke. Natuloy ang plano niyang negosyo at sa tulong ni Luke ay nakapag-hire pa siya ng staff. Ready ka na ba para sa grand opening ng store bukas, love? Tanong ni Luke nang lapitan siya nito. Abala naman siya sa paghahalo ng giniling na malakit na may coconut milk sa malaking bowl. Dahan-dahan itong binubuhusan ni Luke ng asukal. Ready na ako. Monday bukas kaya natitiyak kong successful ang opening natin. Pero gabi na, hindi ka pa ba inaantok? Hindi pa naman. Ikaw, baka inaantok ka na. Matulog ka na kaya. Ako na bahala rito. Mamaya na. Hihintayin na kita at tutulungan maghalo ng kakanin sa kawali. Dito ako matutulog mamaya. Dito na rin ako matutulog. May baon naman akong damit eh. Naibalik ko na ang kotse ng ate mo. Sige, may extra folding bed naman akong binili. Share na lang tayo sa kwarto. May kasamang kwarto ang naupahan niyang pwesto at hindi naman kalakihan. Mas malawak ang kusina at store area. Meron na ring palikuran doon. Nang isa lang na niya sa kawali ang natimplahang malakit, ay tinulungan siya ni Luke sa paghahalo. Mahilig kang magluto ng sweets pero bihira kitang makitang kumakain ng matamis, Janela. Sabi nito habang nakapwesto sa kanyang likuran. Pareho silang nakahawak sa malaking sandok habang hinahalo kayang malagkit. Gusto ko lang ang amoy ng sweet food pero ayaw ka talaga sa sweets. Mas gusto ko ang pagkain may alat. Anya. Pareho tayo. Hindi rin ako mahilig sa sweets. Ano palang ginagawa mo sa mga kakanin binibigay ko sa'yo noon? Kinain ko. Hindi naman sobrang matamis ang luto mo eh. Paborito ko ng cassava cake at sapin-sapin mo. Gusto ko rin yun. Ano pala itong niluluto natin? Parang sapin-sapin din to pero wala lang maraming kulay. Ito ang kalamay. 2 flavor ang ginagawa ko. Ube at caramel. Mabenta rin to kaya hindi nawawala sa menu ko. Meron na rin akong yema balls, pastillas at saka peanut brittle. Soon gagawa na rin ako ng mga fruit jam kasi may naghahanap. Napapapiksi siya sa tuwing hahalikan siya ni Luke sa leeg. Pinasuot din niya ito ng apron at hairnet, kaya safe ang niluluto nila. Matagumpay ang grand opening ng store ni Janela. Dumalo rin ang parents niya. Kinabahan siya nang lapitan ng daddy niya si Luke. Thank you for helping my daughter, Luke. Wika ng kanyang ama. Walang anuman, sir. Nilapitan niya ang kanyang ama at inalok ng iba't ibang flavor ng pastillas. Sumenya siya kay Luke na asikasuhin ng mga bisita. Nagpaalam na ito sa kanila. Hindi na kami magtatagal, anak. May pupuntahan pa kasi kami ng mami mo. Paalam naman ng kanyang ama. Saan na naman ba kayo pupunta? We will have dinner with Rowan's fiancé's family. Nasaan pala si Ate Rowan? Bakit hindi siya pumunta rito? Nasa bahay siya at sabi masama ang pakiramdam.
Dala niyo na lang siya ng kakanin, Dad. Paborito niya yung sapin-sapin. Sige, ihanda mo na at paalis na kami. Inasikaso naman agad niya ang kakanin para sa kanyang ate. Nang makaalis ang parents ni Janela, ay niyaya na niyang magmerienda si Luke. Kumakain na sila nang tumunog ang cellphone ng binata. Sagutin mo ang tawag sa phone mo, love. Sabi niya sa nobyo. Ayaw kasi nitong hawakan ng cellphone. Tinititigan lang. Hindi naman to importante. Gutom na ako. Anito. Bahala ka. Naunang natapos kumain si Luke at nagpaalam na magbabanyo. Naiwan ang cellphone nito sa lamesa at biglang tumunog muli. Natukso si Janela nang kunin ang cellphone at napindot ang answer key. Lucas, where are you? Your dad wants to see you. Nakita ka niya nung isang araw sa mall. Sabi ng boses babae. Tiningnan niya ang nakarehistro ang pangalan ng caller. Mom ang nakasulat dito. Hindi siya sumagot at inilapag sa lamesa ang cellphone nang bumalik si Luke. Naputol na lang ang tawag. Sino si Lucas, Luke? Curious niyang tanong sa nobyo. Natitigilang tumitigto sa kanya. May tumawag ulit sa cellphone nito at sinagot na nito. Excuse me, love. Paalam nito saka lumabas. Nagatungan palalo ang curiosity ni Janela. Samantala, irritable na si Luke habang kausap sa cellphone ng kanyang ina. Tumambay siya sa labas ng store. Mom, can you ask Dad to cancel the wedding? Anya sa kausap. Anak, you agreed about the marriage. Nag-assume ng daddy mo na matutuloy na ang kasal. Nag-set siya ng dinner with your fiancé's family tonight. Ani Emily, ang kanyang ina. What? Why is Dad eager to pursue this marriage? Kasi nga, malaking benefits ng kumpanya natin once na maging parte ng pamilya natin ng mga Escobar. At si Roan ang isa sa maimpluwensyang CEO sa business industry ngayon. Since wala kang passion sa business, malaking maitutulong ni Rowan para maalagaan mo ang kumpanya. Sino pa ba ang aasahan namin ng daddy mo kundi ikaw? Please, Luke, go home now. Hihintayin ka namin mamayang gabi. No, itigil niyo na ang kalokohang to, Mom. Kung magpapakasal man ako, yung babaeng mahal ko ang pipiliin ko. What? Don't tell me may tinatago kang girlfriend. Yes, and I love her. Kausapin mo ang daddy mo, anak. Kahit anong mangyari, hindi ako magpapakasal sa ibang babae, Mom. Can you please respect my decision? Matanda na ako para pangunahan niyo ang future ko. Pumalatak na rin ang kanyang ina, ngunit hindi na niya naintindihan nang ilayo niya sa tenga ang cellphone. Namataan niya kasi si Janela na nakatingin sa kanya. Ginupo siya ng kaba nang maisip na maaaring narinig siya nito. Love, are you okay? Tanong niya nang malapitan ng dalaga. Okay lang ako. Napagod ako at inaantok na rin. Matamlay nitong sabi. Bumalik na ito sa loob ng store at pumasok sa counter. Ihahatid na kita sa bahay niyo na makapagpahinga ka. Ako na munang bahala rito. Sige, kukunin ko lang ang perang pinagbentahan kanina. Nagbilang na ito ng pera. Pagkatapos ay umalis din sila lula ng kanyang motorsiklo. Nang maihatid sa bahay ng mga ito si Janela, ay bumalik siya sa store. Isang linggo pa ang lumipas. Pansin ni Luke ang pag-iwas sa kanya ni Janela. Okay ka lang ba, Janela? Tanong niya sa kasintahan habang naghahapunan sila sa restaurant. Oo naman, napagod lang ako kasi katatapos lang ng exam namin. Bigla ring dumagsa ang order sa store. Anito. Nag-hire ka na ng manager, di ba? Oo, pero bukas pa siya papasok. Kahit hindi ka na mag-duty sa store, Luke, napansin kasi ni Daddy ang closeness natin at saka mas kailangan ka ni ate as a driver. May munting kirot siyang naramdaman sa puso nang mapagtanto na tila sinasadya ni Janela na iwasan siya. Magre-resign na ako bilang driver ng ate mo. Anya. Kahit mag-resign ka, hindi ko hahayaang matenga ka sa store ko. Kailangan mo rin mag-explore, Luke. Maliit pa naman ang negosyo ko at hindi pa kailangan ng maraming empleyado. Nangako ako na tutulungan kita sa negosyo mo, Janela. Laban natin tong dalawa, kaya dadamayan kita sa lahat ng pagsubok. Sabihin mo sa akin ang problema. Wala akong problema. Gusto ko lang talaga na magkaroon ka ng mas magandang trabaho. Hindi na siya kumontra dahil lalo lamang nanikip ang kanyang dibdib. Pagkatapos ng hapunan at magsara ng store, ay hinatid niya si Janela sa bahay ng mga ito. Kaagad din siyang umuwi sa condo unit ni Maki. Bakit parang binagsakan ka ng langit, Luke? Tanong ni Maki. Nakaupo ito sa couch at nanonood ng telebisyon. Lumuklok siya sa tabi nito. Hindi ko lang maintindihan ng nangyayari. I feel something was wrong with Janela. Bakit? Nag-away ba kayo ni girlfriend mo? Hindi naman.
She acted weird these past few days. Siya nga pala, kinausap ako ng daddy mo kanina at nagtanong kung anong pinagkakaabalaan mo rito. Hindi na ako nagsinungaling at inaming narito ka na sa Pilipinas. Ilang dinner invitation na ng parents mong hindi mo sinisipot. Bibinggo ka na talaga sa daddy mo, Luke. Bumuntong hininga siya at tinungga ang natitirang wine sa baso ni Maki. Biyernes ng umaga ay dumaan si Luke sa store ni Janela, ngunit wala roon ang dalaga. Tumuloy na lamang siya sa bahay ng mga ito. Good morning, sir. Bati niya sa ama ni Janela. Good morning din sa'yo, Luke. Mabuti maaga ka. May importante akong sasabihin. Ni Romualdo. Niyaya siya nitong maupo sa bench sa hardin. Umupo siya sa katapat nitong bench. Napatingin siya sa sobrang inabot ng Ginoo sa kanya. Ano po ito, sir? Takang tanong niya. Yan ang huling sahod mo. Nakalib sa trabaho si Rowan kaya wala kang ihahatid sundo. Ano pong ibig niyo sabihin? Ginupo na siya ng kaba. It's your last day working with my daughter. Ayoko rin magpakita ka pa kay Janela. I know your secret with my daughter, Luke. Nahuli ko kayo minsan sa store ni Janela. At obvious na may special kayong relasyon. Napaamin ko rin si Janela noong isang araw at sinabing boyfriend ka na nga niya. Nawindang siya at nilamon ng kirot ang kanyang puso. Sir, mahal ko po si Janela. Pumayag ako sa lihim naming relasyon kasi yun ang gusto niya. I appreciate your effort, Luke. But Janela will be getting married soon. Please don't bother my daughter, as it may cause her hesitation. You may leave now. Tumayo na ang Ginoo at lumisan. Kahit magprotesta siya ay hindi na rin naman niya mababago ang sitwasyon. Lumabas siya ng bakuran lula ng kanyang motorsiklo. Ngunit bigla rin siyang huminto dahil nanubig na ang kanyang mga mata. Tinawagan niya si Janela sa kanyang cellphone. Janela, please talk to me. Gumagaralgal ang tinig na sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Paos na tinig ni Janela ang bumungad sa kanya. Luke, I saw you talk to my dad. I knew it. Lahat ng sinabi niya sa'yo ay totoo. Sabi nito, nababaka sa tinig ang pait ng emosyon. Hindi ako naniniwala na pumayag ka magpakasal sa ibang lalaki, Janela. Ganun na lang ba kadali sa'yo na baliwalain ako? Did you ever love me? Emosyonal niyang kastigo sa kasintahan. Napahikbi na rin ang dalaga. I'm sorry. May kailangan lang akong unahin. I think it's not the right time for us. Mahal kita, Luke, pero katulad ng sinabi ko, hindi sa lahat ng pagkakataon ay aayon sa atin ng tadhana. Until we meet again, Luke. Thank you for everything. Huling pahayag nito bago pinutol ang linya. Janela! Janela! Gigil niyang sigaw at pili tinatawagan ulit ang dalaga, ngunit hindi na ito makontak. Nagpuyos na ang kanyang puso sa kirot at tahimik na umiyak. Nagmaneho siya pa uwi sa condo unit ni Maki. Naabutan pa niya ito. What is the cause of your tears, cousin? Usisa nito nang mapansin ang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Janela broke up with me. Paos niyang turan at nanghihinang lumuklok sa couch. I told you, you fell in love in the wrong situation. Masyado ka nasabik at normal lang yun. Pero katulad ng palagi kong sinasabi, ang pag-ibig ay parang prutas. Hindi lahat ng bunga ay matamis. Pero hindi ako sasuko. I will find the truth behind Janela's decision to marry another guy. Pareho lang kayo ng sitwasyon. Ikaw rin ay nakatakda ng ikasal. This time, you can't escape your fate, Luke. Nag-set na ng schedule ang daddy mo for your engagement. What? Napapatay yung untag niya. Yes, at kailangan mo na tong harapin bago pa lumala ang sitwasyon. You can't blame your father. Pinaasa mo kasi siya, at ngayon ay tinatakasan mo ang kasunduan niyo. Ibibigay niya sa iyo ang kumpanya pagkatapos ng kasal mo. At yun naman ang nag-udyok sa iyo kaya ka pumayag sa deal eh. Kaso, bigla kang na in love sa ibang babae. Pero hindi na masama. Magiging hipag mo si Janela. Umigting ang panga niya sa gigil. I will not marry Rowan. Naninindigang sabi niya. Sabihin mo yun sa daddy mo. Sige na, alis na ako. Sinundan niya ng tingin si Maki habang paalis. Linggo ng gabi at sa oras na yon ang engagement party ni Luke kay Rowan. Nakauwi na siya sa kanyang bahay kaya nagkita sila ng mami niya. Mabuti umuwi ka na rito, anak. 2 oras na lang magsisimula na ang party. Your dad is waiting for us. Ani Emily. I'm not going, Mom. Anya. Nagsalin siya ng brandy sa shot glass. Naroon sila sa island counter. Anak, stop drinking please. Inagaw ng ginang ang baso sa kanyang kamay. Hindi pa naman siya lasing. Mom,
Do you ever think why I chose to live in the US and complete a law course? Anya, hinarap niya ang ginang. Because you want to change your fate? Yes, and make Dad proud of me. Pero hindi siya nakontento sa achievements ko. Dahil nga gusto niyang mag-focus ka sa business. Inaral ko naman ng business. Wala akong balak na takasan ng responsibilidad ko sa kumpanya. Pero ang gusto ko lang ay magkaroon ng kalayaan na magdesisyon para sa future ko. Dad spoiled me with this money, but forgot what his son truly wants. He never played with me since I was a kid. He missed my birthdays. Kaya ayaw kong mag-focus sa business kasi ayaw kong danasin na magiging anak ko ang klase ng atensyon na dinanas ko. Every kid needs quality time with their parents. But I never had the time with Dad. Nariyan ka nga pero para kang robot na kikilos lang ayon sa gusto ni Daddy. Hindi ka ba napapagod, Mom? Dad treated you like his slave. Naglabas na siya ng sama ng loob. Napayoko ang ginang at napaluha. Inaamin ko, naging alipin ako ng daddy mo, anak. Pero mas gusto ko yon kaysa gawing punching bag ng ibang lalaki, katulad ng ginawa ng dati kong asawa. Your half-brothers hated me without asking how much I suffered in the arms of their father. Late ko na nasabi sa kanila ang totoo noong kumalma na mga galit nila sa akin. At least now, ang daddy mo ay nipitik hindi niya ginawa sa akin. He loves me in silence, in his own way. He gave me everything I deserve. A life, a safe environment, and peace of mind. But you never had freedom. My freedom is to be with your father, son. Masaya ako at kontento sa buhay na pinili ko kahit limitado ang galaw ko. Ito ang gusto ko, at alam kong hindi ka makarelate. Once kasi natagpuan mo na ang dream life mo, magiging kontento ka na at masaya. That's weird, Mom. Kung sabagay, true love changes everything. Naintindihan ko na. Pero magkaiba tayo. Ibang freedom at happiness ang kailangan ko. Don't tell me, hindi ka rin sisipot sa engagement party mo. I will go, but not to pursue the wedding. I will talk to Dad and personally refuse our deal. Ano? I'm sorry, Mom. But I would rather die than marry the woman I don't love. Tinungga niya ang bote ng brandy. Anak, tama na yan. Pigil ni Emily. Inagaw sa kanya ang bote ng alak. Tumigil naman siya at nagpaalam na magbibihis. Pagkatapos magbihis ng black suit ay sumama rin si Luke sa kanyang inalulan ng kotse nito. Pagdating sa hotel kung saan ang venue ng party ay namataan na niya ang parents ni Janela kausap ang kanyang ama. Sorry we're late, sinundo ko pa kasi ang anak ko, sabi ni Emily sa mga bisita. Napatitig sa kanya ang future in-laws niya. Luke? Gilalas na bigkas ni Romualdo. Mabuti kilala mo ng anak ko, Romualdo. But his real name is Lucas Jake de la Vega. Palayaw lang niya ang Luke. Sabi naman ni Anthony, ang kanyang ama. Lalong nanlaki ang mga mata ni Romualdo. Nilapitan ito ng ina ni Janela na balisa. Pabulong na nag-usap ang mag-asawa. May pagkakataon naman si Luke na kausapin ng kanyang ama. Dad, sorry. I will refuse your deal. Walang gatol niyang sabi. What? It's all settled, son. What do you think you're doing, huh? Natatarantang wika ng kanyang ama. Hindi niya ito nasagot nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang mapansing tumatawag si Janela, ay lumayo siya sa ama at sinagot ang tawag. Janela, kumusta ka? Luke, pwede ba tayong magkita? Gusto kong sumama sa'yo. Ilayo mo ako, please. Humihikbing sabi ng dalaga buhat sa kabilang linya. Nabuhayan siya ng pag-asa. Nasaan ka? Tumakbo na siya palabas ng ballroom hall. Narito ako sa hotel malapit sa airport. Hindi ako tumuloy sa venue ng engagement party ko. Tinakasan ko lang ang driver at bodyguard at naputol ang pagsasalita ng dalaga kaya lalo siyang nagpanik. Palayo na sana siya sa ballroom hall ngunit hinarang siya ng 4 na bodyguards ng kanyang ama. Ginapo siya ng mga ito at kinaladkad pabalik sa venue. Bitiwan niyo ako! Asik niya at pinagsisipa sa binti ang mga lalaki. Pinagtulungan na siya ng 5 bodyguards kaya hirap na siyang makawala. Natigilan siya nang makita si Janela na gapos din ng 2 lalaking nakasuit. Nagwawala. Janela? Sambit niya. Sinalubong na ng parents nito si Janela na umiiyak. Nilapitan din siya ng kanyang mga magulang. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na hindi si Rowan ang papakasalan mo, anak. Wika ng kanyang ama. What? Gilalas siyang humarap sa kanyang mga magulang. Pinakawalan din siya ng bodyguards. Rowan refused to marry you. At may mas mabigat siyang dahilan. She's pregnant with her secret boyfriend.
Kaya nagkasundo kami ni Romualdo na ang bunsong anak na lang niyang ipapakasal sa'yo. Nawindang siya at muling hinarap si Janela. Kalmado na rin to. Nang makalayo ito sa bodyguards ay tumakbo ito patungo sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Salamat at narito ka, Luke. Tulungan mo ako. Ayaw ko magpakasal sa ibang lalaki. Humihikbing samo nito. Naudlot ang kanyang himagsik nang mapagtanto na si Janela na ang kanyang fiancé. Ayaw mo magpakasal sa akin? Anya, bahagya itong lumayo sa kanya at bumakas sa muka ang pagkalito. Ako? Magpapakasal sa'yo? Yes. Ako ang anak ng business partner ng daddy mo na sana ipapakasal kay Rowan. Nagpanggap lang akong driver para sana'y mas makilala si Rowan bago kami maikasal. Nakangiti niyang sabi. Hala, totoo ba yan? Nawindang na ito. Yes, and I didn't expect this. Tatakas na rin sana ako kasi ayaw ko talaga magpakasal sa iba. Ikaw lang ang gusto ko. Ngayon lang sinabi ni daddy na ikaw na ang fiancé ko at hindi na si Rowan. Tumigil din sa pagluha ang dalaga. Bakit hindi ka nakilala ni daddy bilang fiancé ni ate? Kasi never pa nila akong nakita at palayaw ko lang at apelyido din ni mama yung gamit ko sa pagpapanggap. I'm Lucas Jake. Matagal akong tumira sa US at doon nag-aral ng abogasya. I have just passed the bar exam, but I'm not yet working as a lawyer. Assistant pa lang ako ng kapatid ni daddy na lawyer sa US. Diyos ko, pinaglalaroan nga ata tayo ng tadhana. Humagulgol na ito pero may bakas ng saya sa muka. Muli siya nitong niyakap. Sorry kung nasaktan kita, Luke. Wala lang kasi akong choice at nakiusap sa akin si ate na palitan ko siya. Buntis na kasi siya at naaawa naman ako kasi nagkakasakit na siya. Pagkuha na ipaliwanag dito. Naintindihan ko na. Pero bakit naisip mong tumakas kanina? Pagkuha na itanong niya. Kasi na-realize ko na hindi ko kayang malayo sa'yo. Ilang gabi na akong iyak ng iyak at gusto kitang tawagan. Pero kinuha ni daddy ang cellphone ko. Kanina nabawi ko ang cellphone kaya tinawagan kita. Okay, tama na. Ngayong okay na tayo. Baka pwedeng pagbigyan na natin ng parents natin. Paulit-ulit tong tumango. Paggawa na'y maayos din nilang hinarap ang kanilang mga magulang. Pinag-uusapan sila ng mga ito. Maya-maya ay lumapit sa kanya si Romualdo. Sorry, Luke. Hindi ko alam na ikaw pala ang anak ni Anthony. Sorry kung nahusgahan kita at pinagkait sa iyo ang anak ko. Wika ng Ginoo. Ayos lang po, Daddy. Naintindihan ko naman po kayo. Mali naman talaga ang desisyon namin ni Janela na maglihim sa inyo. Anya. Ang totoo wala naman akong problema sa'yo dahil nakikita kong masipag ka at mabait. Napasubo na kasi ako sa kasunduan namin ng daddy mo dahil matagal na yung partnership namin. Na-delay lang ang kasal dahil sabi ng daddy mo tinatapos mo para wag law course mo sa US. Malaki na rin ang utang ko sa daddy mo kaya hindi pwedeng makancel ang kasal. Labag din sa loob ko na pilitin si Janela na maging proxy ng ate niya. Ayoko namang ipakasal si Rowan sa'yo na buntis siya sa ibang lalaki. Malaking kahihiyan yun kung sakali. Pumayag naman si Janela dahil sa pakiusap ng ate niya. Hindi naman niya alam na may relasyon kayo ni Janela. Sadyang mabait at mapagparaya si Janela, kaya lahat ng hilingin ko binibigay niya. Pero napatunayan ko na mahal ka talaga ng anak ko. Kasi kanina balak na talaga niyang tumakas. Napangiti siya at sinipat si Janela na kausap ng parents niya. Masaya na ito at tumadaldal na. Kinukwento kung paano sila nagmahalan. Hindi naman po masama ang loob ko, Daddy. Nagpapasalamat ako kasi kung hindi dahil sa inyo at sa parents ko, hindi magtatagpo ang landas namin ni Janela. Makakaasa po kayo na aalagaan at mamahalin ko si Janela na higit pa sa pagmamahal niyo sa kanya. Anya. Naluluhang umiti ang Ginoo. Salamat, Luke. Niyakap siya nito. Matapos ang pag-uusap ng dalawang pamilya ay natuloy din ang engagement party. Samantalang walang pagsidlan ng saya ni Janela dahil sa wakas ay malaya na siyang mahalin si Luke. Nagpasalamat pa siya sa kanyang mga magulang. Magtuna mga mata mo, love. Sabi niya sa mapapangasawa habang sumasayaw sila. Ikaw rin, love. Para tayong mga tanga nito. Ani Luke sabay tawa. Natawa rin siya. Kasi naman, kainis ang parents natin. Pero satisfying ang drama kasi kasunod nito forever na tayong magkasama. Ikinawit niya ang mga kamay sa batok ng kanyang nobyo. Worth it ang iyak ko ng ilang gabi. Pinagdasal ko talaga na ikaw pa rin na makakasama ko habang buhay. Naniniwala talaga ako na may Diyos kasi narinig niya ang hiling ko. Proud ako sa'yo, love.
Sobrang mapagmahal mong anak at kapatid. I'm sure you can love me more than I expect. Siyempre, ikaw ang happiness ko eh. Lalo ako naging productive simula nang nakilala kita. Pero sandali, yung naikwento mo pala sa akin tungkol sa family mo, totoo ba yun? Yes, totoo lahat. Ibig sabihin eh may mga kapatid ka talaga sa ina? Oo, at totoo nga ayaw nila sa akin. Pero ngayon pinapansin na din naman nila ako. Napatawad na rin nila si Mommy. Yung mga negosyo ng dating asawa ni Mommy, napunta lahat sa kanila. Walang hinabol si Mommy dun. Meaning, mayaman din ang dating asawa ng Mommy mo? Yes, pero sadyang mapanakit ang dati niyang asawa. Sa tuwing stress daw yun, naglalasing tapos sinasaktan si Mommy. Kamuntik na nga mamatay si Mommy matapos mahulog sa hagdan noon. Mabuti na lang nakalaya ang Mommy mo. Kahit nagkamali siya, hindi rin naman niya deserve na masaktan. You're right. My mom always advised me to be a good man. At ang swerte ko, kasi ako minahal mo. You're an ideal man, Luke. I will never regret loving you so hard. Masuyong pahayag niya. Malapad nang umiti ang binata. So, tuloy na ba ang business plan natin? Paggawa ni tanong nito. Oo naman, lumakas palalo ang store natin ng kakanin at pasalubong. Nadagdagan na rin ng schools na nag-order sa atin. Talaga? Kailangan na ba natin ng mas malaking pwesto? Oo, kasi masikip na sa store. Ako na bahala sa mas malaking pwesto. Huwag ka masyadong magpakapagod at mag-focus ka sa pag-aaral. Sige, once graduate na ako, tutulungan din kita sa business nyo. Aasahan ko yan. Pero baka pwedeng magka-baby muna tayo pagka-graduate mo. Pwede ring sabay. Natawa si Luke. Natigilan siya nang bigla siya nitong siilin ng halik sa mga labi. I love you so much, love. Bulong nito nang sandaling tumigil sa paghalik. Mahal din kita, Luke. Salamat sa pagdating sa buhay ko. Tugon niya. Sa pagkakataong yon ay siya naman ang nangunang halikan nito. Pinalakpakan naman siya ng mga tao. Isang buwan ang lumipas bago ang kasal ni Janela at Luke sa simbahan. Lumipat na rin si Janela sa bahay ng kanyang asawa. Naging busy sila pareho sa negosyo at tinapos muna ni Janela ang pag-aaral. Nang maging ganap na siyang arkitekto, ay saka lamang siya nabuntis. Samantalang hati na sila ni Rowan sa mana, pero ito lang ang namahala ng main office ng kumpanya. Nag-focus si Janela sa negosyo nilang mag-asawa at lalo silang naging productive sa pagdating ng panganay nilang lalaki. Hindi naging madali ang lahat para kina Janela at Luke. Nagsimula sila sa pagtatago, dumaan sa pagkalito at humantong sa mga desisyong hindi nila ginusto. Ngunit sa huli, pinatunayan nilang ang tunay na pag-ibig ay laging makakahanap ng paraan. Ang kasal nila ay hindi lang isang papel na pirmado, kundi isang pangakong pinatunayan sa araw-araw, sa paggalang, sa suporta, at sa wagas na pagmamahal. Sapagkat minsan, ang inaakalang kasunduan lang ay maaaring magsimula ng isang totoong forever. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.